Si Juan at ang Alimango. Sa isang maliit na barangay ay nakatira si Juan. Isang masiyahin ngunit minsang pabaya na mag-aaral. Mabuti ang kanyang hangarin, ngunit madalas niyang hindi lubos na nauunawaan ang sinasabi ng kanyang ina. Isang araw, natutunan niya ang isang simpleng aral na magbabago sa paraan ng kanyang pagkikinig at pagkatuto magpakailanman. Juan, anak, pakidala mo itong alimango sa palengke at ipagpili mo. Pagkatapos noon, bumili ka ng bigas at gulay para sa hapunan, ha? Opo, nanay. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong makarating ng maayos ang alimango sa palengke. Ngunit, sa halip na dalhin ni Juan ang alimango sa palengke, may naisip siyang isang paraan. Sige na, alimango. Alam mo naman ang daan papunta sa palengke, di ba? Hihintay na lang kita doon. Lumipas ang ilang oras, ngunit hindi na bubalik ang alimango. Pag-uwi ni Juan, naghintay na si nanay at hindi siya natuwa. Juan, nasaan ang alimango? Naibenta mo na ba? Pinabayaan ko po siyang malakad papunta sa palengke mag-isa, nanay. Kala ko po, mas bibilis. Hay, naku Juan. Dapat ginamit mo muna ang iyong pag-iisip bago kumilos. Ang pakikinig at pag-uunawa ay bahagi ng pagkatuto. Hindi lang basta pagdinig ng mga salita. Mula noon, nagbago na si Juan. Natutunan niya na ang tunay na edukasyon ay hindi lamang tungkol sa mga aralin sa paaralan, kundi sa paglalapat ng pag-unawa at katapatan sa araw-araw na buhay. Ngunit si Juan, habang tinutulungan ang kanyang ina, tanda na kanyang pagbabago. Maaaring nawala ni Juan ang alimango, ngunit nakamit naman niya ang higit na mahalaga, karunungan. Sa kanyang maliit na pagkakamali, natutunan niyang makinig, umunawa, at kumilos ng may katapatan. Pasensya na po, nanay. Sa susunod, makikinig ako ng mabuti at mag-iisip. Ang edukasyon ay tunay na pagbabago sa atin. Kapag tayo ay nakikinig, natututo, at namumuhay ng may integridad.